Eto talaga yung isa sa pinaka pwede ninyong ipangrebat do sa mga DD shit eh. Kasi biruin nyo ano ba ginawa ni Sara Duterte pagbalik niya ng Pilipinas? Bumisita sa INC, pumunta dito sa libingan ng mga biktima ng Bagyong Yolanda, na kung saan nagpa-photo op lang kasi napakatagal na panahon na niyan, ngayon lang po niya inalala. Tapos pagkatapos niyang mga dramang yan, may mga papitik-pitik siya sa gobyerno na mga paninira. Ngayon mababalitaan natin mga kababayan na hindi daw makakadalaw itong si Sara Duterte. Okay lang, walang problema. Pero yung mga dahilan po niya, sabi niya dito, sinabi ni Vice President Sara Duterte na magiging abala siya sa pagbisita sa mga Filipino community sa South Korea. Kaya hindi siya makakadalaw sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands ang bise para bisitahin ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. July 23 ako aalis ng Hague. Minimize namin yung grant ng detention unit na 4 times a week. Pwede bumisita. So kung titingnan nyo mga kababayan, umalis na naman ang Pilipinas. Patravel-travel na lang. Di ba nga, eto yung tanong natin Nung mga panahon na si PBBM at si First Lady ang pumupunta abroad para kumuha ng mga foreign investor, ang dami nilang sinasabi. Samantalang ngayon, tingnan nyo, nakakapagtrabaho pa ba yan? Di ba? Nakakapagtrabaho pa ba yan? Nakakatulong pa ba yan sa Pilipinas? May nagawa na ba ito? Tingnan nyo mga kababayan ang ginagawa. Travel dito, travel doon. Ang layo pa ng 2028, pero pa-travel na yung pinaggagawa. Tulad dito, pupunta siya ng South Korea. Bakit umaasa ba siya na makakakita siya ng pagtataguan niya doon? Kung sakali na lumabas yung arrest warrant galing sa ICC, or di kaya naman, tinatrabaho na niya yung mga Pilipinong OFW doon para makuha niya ang simpatya pagdating ng 2028, presidential election kung sakaling hindi po siya ma-impeach. Masyadong maaga pa. Sa totoo lang mga kababayan, na paghandaan nila yung darating na 2028. Kasi sabi nga nila, hindi sila namumulitika. Pero ano po ang ginagawa nilang ito? Ang aga pa namumulitika na po sila. Tsaka ang isa dyan, dapat ang ginagawa po ni Vice President Sara Duterte, nagtatrabaho po siya ng maayos. Hindi mga kababayan, yung ganito na mas kakaunti lang yung iginugugol po niya sa kanyang opisina kaysa, diba? Dito na uubos yung kanyang oras Pag travel abroad, tapos pag dumadating ng Pilipinas, akala mo ang daming nagawa kahit wala naman. Gaano kaya natatanggap yan ng mga taga-suporta ni Sara Duterte yung mga ganitong klaseng pinagagagawa ng kanilang vice-presidente? Paano kaya nila nagagawang sabihin na iboboto ko si Sara sa pagka-presidente dahil anak siya ni dating Pangulong Duterte at may nagawa etong si dating Pangulong Duterte? Kawawa ang Pilipinas pag ito naging presidente. Tandaan nyo, walang ginagawang trabaho para mapaganda ang Pilipinas, para matulungan ang presidente. Bagkos ang ginawa lang niyan, pag uwi niya ng Pilipinas, pumunta dito, nag-photo ops, ayan, kung titingnan ninyo, tapos bumisita sa INC, tapos ang ending, umalis uli, papuntang The Hague, at pagkatapos pupunta ng South Korea para sa mga kababayang Pilipino po natin. Siyempre, para makapangampanya ng maaga, or di kaya naman makapaghanap ng mapapagtaguan. Gaano nyo kaya natatanggap na harap-harapan, ganyan po ang ginagawa ng pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Diba? Pera ng taong bayan, pinapasahod siya ng taong bayan, pero hindi siya nagtatrabaho ng maayos. Babalik lang ng Pilipinas para po manira. At saka take note mga kababayan, kahit pa travel, si Vice President Sara Duterte, ang taas po ng kanyang ratings. Alam nyo na, diba? Kahit walang ginagawang trabaho, mag-travel abroad ka lang, manira ka lang sa gobyerno, mataas na yung ratings mo. At pwedeng ikaw na maging presidente pagdating ng 2028 presidential election. Yan ba ay ayos sa mamamayang Pilipino na ginaganito tayo ng ating pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Hindi nagtatrabaho pero pinapasahod,
ng sambayan ng Pilipino? Payag ba kayo sa ganyang gawain ng isang public official? Biruin nyo, mas inuna pa mag-travel abroad kaysa paglingkuran ang mga kababayang Pilipino po natin. So yan mga kababayan, kung titingnan ninyo, ang ginawa lang naman niya pagka-uwi niya, eto, photo ops sa mga kababayang Pilipino po natin na nasawi dun sa bagyong Yolanda na napakatagal na panahon na po niyan. Pero ngayon lamang po niya naisipan na bumisita dito at magpa-photo ops mga kababayan. Tsaka ang isa pa dyan kung titingnan ninyo, yung ginawa niyang pagbisita sa Iglesia ni Cristo. Na kung titingnan nyo, masyadong napakaaga pa nga. Ika nga mga kababayan para mamulitika. Pero mukha ata na mas focus ang ating Vice Presidente sa pamumulitika kaysa sa pagtatrabaho para sa ikagaganda ng Pilipinas at ikauunlad ng pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin. Ano po? So anyway, mga kababayan, comment below na lamang po ha kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan. At ngayon punta naman po tayo dito sa last topics po natin. Na kung saan mga kababayan, eto na. Yung sinasabi ng mga DD-shit na eto pong si Congressman Benny Abante, hindi daw mga kababayan may i-proclaim or may iproklama, mukha ata pong nagkamali sila. Na sinasabi pa nga nila na eto pong si Congressman Benny Abante malabo daw pong makaupo bilang congressman ng 6th District ng Maynila, mga kababayan. Pero mukha atang nagkamali maging si Sara Duterte sa panghusga kay Congressman Benny Abante. So ngayon, basahin po natin itong nakita po nating balita galing po sa Abante TNT tunay na tabloidista. Sabi po dito, Benny Abante naiproklama na bilang Manila 6th District Representative, mga kababayan. Sabi dito, opisyal ng prenoklama ng City Board of Canvassers o itong CBOC ng Maynila si Benny Abante Jr. bilang kinatawan ng ika-6 na distrito ng lungsod ng Maynila. Ang proklamasyon ay ginanap nitong Martes ng umaga sa Office of the Election Officer para sa ikatlong distrito ng Maynila sa Ermita. Matatandaan nung Lunes, inilabas na ng Commission on Election, COMELEC, ang Certificate of Finality na nagpapawalang bisa sa proklamasyon ni Joey Uy bilang nanalo sa Manila 2nd District Congressional Race. Noong nakaraang buwan, pinagtibay naman ng COMELEC Inbank ang desisyon ng COMELEC 2nd Division na ipawalang bisa ang proklamasyon kay Uy bilang nanalo sa Manila 2nd District Congressional Race. So ngayon, yung mga nagsasabi dyan na Benny Abante out, Joey Uy in, mukha atang nagkamali po kayo. Kasi sa ayaw at sa gusto ninyo, yung mga DD-shit dyan, paiiyakin kayo ni Congressman Benny Abante kapag ka nagsimula na ulit yung mga hearing dyan po sa Senado katulad ng Quadcom at neto pong Tricom. Kasi alam naman po natin na kaya ayaw ng mga DD-shit, mga kababayan, dito po kay Congressman Benny Abante, kasi ito po talaga yung nagpapaiyak, hindi lang doon sa mga vlogger ni Digong, kung hindi, mga kababayan, nagpapaiyak doon sa mga taga-suporta ni Duterte. Kasi nga, dahil sa Quadcom, mas lalong nadiin ito pong si Duterte, mga kababayan, sa kanyang mga kaso na kinakaharap po ngayon. So baka sabihin ng iba, oy, masyado namang fake news, Jake, yung sinasabi mo. Wala ka namang ebidensya dyan at wala ka namang patunay dyan. So ito, pakinggan po natin ito pong video na nakita natin. The City Board of Canvassers of Manila has officially proclaimed Bienvenido Abante Jr. as the duly elected representative of the city's 6th District in the 2025 midterm elections. This after the Commission on Elections Bank issued a certificate of finality and entry of judgment on its June 30 ruling, paving the way for Abante's proclamation. Alam niyo, yung ngiti talaga ni Congressman Benny Abante yung nakakapang-asar doon sa mga DD-shit eh. Kasi biruin nyo, mga kababayan, pag ito napaupo na naman bilang kongresista, marami na naman sa mga DD-shit ang masisiraan ng bait. Bakit? Kasi ito yung nagpapaiyak doon sa mga vlogger ni Digong. Tsaka, mga kababayan, sa mga taga-suporta ni Duterte. At ito rin yung isa sa gumigisa
Especially kay Vice President Sara Duterte noong mga panahon na pinag-uusapan yung confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga mga kababayan, mukha atang nagkamali etong si Sara sa pag-judge kay Congressman Benny Abante dahil hindi po sila nagtagumpay na mapaalis sa pwesto etong si Congressman Benny Abante. Eto nga mga kababayan, na iproklama na. Comelec en banc noted that the Supreme Court did not issue a restraining order within 5 days of both parties receiving the decision, making it final and executory. In its June 30 ruling, the Comelec en banc affirmed the decision of the Comelec's second division to annul the proclamation of Joey Ay, shoutout kay Jesnet Larde Chua Uy as congressman and directed the City Board of Canvassers to reconvene and proclaim Abante as the winner. The second division voided Uy's certificate of candidacy on June 18. The division ruled that Uy is a naturalized Filipino citizen and not a natural-born one. The division held that Uy made a false declaration in his certificate of candidacy, which constitutes material misrepresentation under Section 78 of the Omnibus Election Code. Abante, in his petition, noted that Uy declared in his certificate of candidacy that he is a natural-born citizen and was born on March 15, 1962, to a Chinese father named Uy Ho. The petition states that Uy Ho... Bakit ba naman kasi si Sara Duterte nagpatakbo ng may ng hindi purong Pilipino yung dugo? Bakit ba naman kasi nagpatakbo sila ng Chinese citizen, mga kababayan? Alam nyo kasi ang problema, siguro hindi alam ni Vice President Sara Duterte at saka ni na Mayor Isko Moreno na yung kanilang pinatatakbo hindi pure Pilipino. Kaya ngayon, ang ending, kahit panalo, talo pa rin. Acquired Philippine citizenship through naturalization when Joel was 5 years old and to a Filipina mother. Citing the identification records of Uy's mother, the Comelec en banc affirmed that Uy was not a Filipino citizen at the time of his birth. The records described Uy's mother as a Filipina prior to her marriage and as the wife of a naturalized Filipino citizen. Abante lost his re-election bid to Uy. Abante received more than 63,300 votes, while Uy got more than 65,700 votes. After his proclamation on Tuesday morning, July 8, Abante says he feels good that the rule of law prevailed. Abante also thanks his supporters, assuring them that they did not lose their district's representative. Ayan mga kababayan Pero inyo, kahit natalo si Congressman Benny Abante, panalo pa rin. Kasi nga, nakita yung butas mga kababayan nitong si Joey Uy na hindi pala pure Pilipino pero tumakbo sa pagkakongresista. Alam nyo naman, sa saligang batas, hindi po pwede na yung isang tumatakbo mga kababayan ay hindi po pure Pilipino. Dapat, ay hindi po pwede mga kababayan na dayuhan or walang dugong Pilipino. Dapat yung tumatakbo is pure Pilipino. At dahil po dyan, si Joey Uy mga kababayan, talagang kahit panalo, hindi po inonored yung kanyang pagkapanalo. Bagkos mga kababayan, ang naiproklama at hinirang na panalo ay walang iba kung hindi etong si Congressman Benny Abante. So ngayon, kung titingnan nyo yung mga sinasabi ng mga didishit na wala na si Congressman Benny Abante sa kamera, at hindi na nila makikita, mukhang nagkamali po kayo kasi babalik at babalik si Congressman Benny Abante para paiyakin yung mga didishit mga kababayan at yung mga basher ni Congressman Benny Abante.